Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga nagkawala itong sikuting ng Norte at mas lalong kinabahan dahil talagang galit na ang mga general at mga army. Dito nga natin makikita na talagang nagsanib pwersa na sila. Handa na nga rin na para patalsikin itong sikuting ng Norte sa kanyang pwesto. Dito nga natin mapapansin na sa ibang bansa at sa ibang lugar ay talagang kung naggalit na ang mga men in uniform ay talagang pinapatalsik nila ang kanilang mga leader. Ang hinihintay ng maraming netizen kung ganito rin ang mangyayari kay Kuting ng Norte ay sana ay hindi maggaya sa kanyang ama. Dagdagan ng maraming Pilipino na sayang ang binigay na pangalawang pagkakataon nang sa ganon ay ipakita niya ang tunay niyang paglilingkod at pagmamahal sa taong bayan gaya ng kanyang campaign. Dito natin mapapatunayan na talagang marami ng haka-haka na talagang hindi talaga tutupad sa pangako itong si Kuting ng Norte. Dito nga natin mapapansin na totoo rin ang sinabi nga ni former President Rodrigo Duterte na talagang weak leader nga itong si Kuting ng Norte at hindi niya magagampanan ang problema ng bansang Pilipinas. Kaya naman ngayon, ang mga army at mga general na ang nagbigay ng babala kay Kuting ng Norte na kung hindi niya paayusin ang kanyang tungkulin ay talagang mapipilitan silang patalsikin ito ng pwersaha. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin niyo natin ang buong video. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Akala ko para kayo sa bayan, mga putang ina ninyo. Pumunta ka sa kay Tulfo, baka okay naman yan kasi para matulungan ka. Pero nagbayad! 180 ba o 200,000 na retainer's fee. Tapos itong biktima, niloko ng kontraktor, 50 million. Ang sabi ng biktima, baka pwede i-ere ang problema niya at i-expose ang kontraktor dyan sa show mong hayop kang ulaga ka. Ano ang sabi ng staff mo, Rapi Tulfo? Nung tinignan yung, kinuwento ko na to sa inyo, tinignan yung issue niya. Ay ma'am, hindi po kasi ito, ayaw po kasi ni Sir ito, ni Rapi Tulfo, na ganitong mga kaso sa kontraktor, ma'am, kasi hindi po ito magbabiral. O, di ba, putang ina mo ka, Rapi Tulfo, putang ina mo ka. Hindi ka nag-i-entertain ng mga kaso na ang involved ay kontraktor. Yung kaibigan ko, 50 million hanggang ngayon, nilalabanan niya ang panloloko sa kanya ng kontraktor. Nagbayad sa inyo dyan sa tungol na yan, sa asawa ng anak mong ang suso abot hanggang langit. Yung anak mong nagpa-party, dalawa mong anak, nagpa-party sa Vegas, di ba? Magkano yung palagan? Alam niyo kung magkano yung amount? Isang 73,000 US dollars and 40 something, right? O kasi, sabi niya kasi kanina, nasa 30 years na ako sa public service, ganyan-ganyan, as a media personality, being a professional chuchu-chuchu. So alam ko, ang mga expose, ganito, ganyan, hindi katulad ng pinresent ni Amy. Hayop ka? Ang gusto mo yung mga nag-aagawan ng mga mag-jowa, mag-boyfriend, ano na itutulong niyan? Sa lipunan, dumami ang mga chismosa. Asan ang gagawin mo? Pagkikitaan mo, exploit mo yung video, kita ng milyon-milyon sa YouTube account mong hayop ka, tapos bibigyan mo lang, mabait ka na, bigyan ng 5,000 si nanay. Dagdagan ko pa yan, nay, another 2,000. Utang ina ninyo, kaya nga diba sabi ko sa inyo, huwag kayong magpapagamit yan sa mga istorya ninyong, mga away ninyong magpamilya, away ninyong magjowa, ewan ko ba sa inyo, punta-punta tayo kay Tulfo. Tulfo. Well, naintindihan ko naman, ang ating mga kababayan, minsan kulang sa kaalaman o wala na silang pwedeng malapitan kasi maglapit ako kay Tulfo, maghingi ako ng tulong kasi bigyan ako ng pira, 5,000, 2,000. Ginagamit kayo. Diba? Ginagamit kayo. Ngayon, balik ako kay Tulfo, mga kababayan, tapos yung isang Tulfo pa, yung si Eric Sylvester, high blood talaga, Michi. Kaya pag ako talaga doon ni Michi, ubus sila lahat eh. Wala matitira senador, ako na lang mag-isa. Di ba? Ang OA, mapa-accent ang putang inang Eric Sylvester. Nangawat ka lang. Hoy, magdanakaw ng identity. Hayop ka, kumuha ka pa ng mga benefits sa Amerikang hayop ka.
'Di ba? Hindi ka naman pinanganak sa Hawaii. Oh. Oh, tingnan mo, naging senador pa. Ewan ko ba sa inyo? Utang inang yung mga yan, dapat yung binibita yung mga yawa ng mga yan eh. Lahat, pag napatunayan lahat ng mga kasalanan nila, bitay o kaya balik tayo sa Stone Age. 'Di ba? Kung ilang milyon ang ninakaw nila, ilang bilyon, ganong karaming bato ang ibato sa mga hayop na yan. American citizen Eric Sylvester. Hoy, Eric Sylvester, magpaliwanag ka. Saan ka kumuha ng pera na bumili ng bahay dito sa Porter Ranch? Okay? Na mukhang kapitbahay mo pa si Matibag. Ha? Saan ka kumuha ng cash na ipinangalan mo doon sa ex mo ba yun? Na CNA? Walang CNA na makabili ng cash na pera dito. Huwag mo kami pinagluloko. Certified Nursing Assistant. During that time, magkano ang sweldo noon? Nung time na yon? Forgot the year. $15 per hour? 8 hours of work? Makakabili ng 1.5 million cash na pera, Sylvester, hayop ka? Tangina kayo? Kung ako talaga kasama dito sa Senado, wala nang kukus-kukus, wala nang sesyon-sesyon, ako na lang mag-isa. Dahil tinumbak ko na kayong lahat. Hindi, siguro may kakampi pa. Di ba? Ay, nako, panic attack na sila lahat, lalo si Soto at si Pinky. Period. Nabisto sila, sabi ni JB Bautista. Exactly. Nagpapalusot pa yung mga hayop, pwedeng uli na sila eh. Kasi sabi ni Banayo, baka pwede niyang pangalanan yung kanyang ang kanyang source. 'Di ba? O ngayon patatahimikin tong news, yung pangalan nito, yung ating mga palangga diyan, Magic 13. Hayop. Ano gusto niyo gawin natin sa kanilang mga alpot? Cry some more. Gusto niyo ba ipa-cry some more na? They're crying some more now. Oh, dapat low bid ang puhunan at silya. Oo nga eh. Dapat talaga ganon. So ayun, yan ang mga kaanuhan nila. Mga kajotahan nila. O tiyan mo yung mata ni Junggoy na nagpapanggap na aso. Ay, aso. Tao, oh. Ang sabi niya kanina, clearly, this disinformation has no place in this chamber. Sowing of intrigues has no place in this plenary hall. Fake news has no place in this plenary hall. Sabi nga nila, we should seek the truth from the facts and not from disinformation video propaganda. Seek the truth from the facts? Anong kaputang inahan? Wala nga kayong ginawa kay Terence Lim eh. Pinagtanggol nyo ba yung binugbog ng NBI? Dapat nga Senator Alan Cayetano, i-encourage nyo ang pamilya ni Terence na binugbog ng NBI na attempted kidnapping ang ginawa nila kay USAA Security Terence Lim. Without warrant of arrest. Nakita nyo dun sa video kanina, di ba? In the past, binubugbog nila si Terence, hinila, binitbit ng NBI, pilit na ipinasok dun sa kotse without warrant of arrest. Kaya dapat yan, shout out dyan sa pamilya ng USAA attempted kidnapping. Sanay na sanay mangidnap ang mga putang ina na NBI in broad daylight. Nakakagigil, nakita ko na naman kanina yung video eh. Pinakita ni Alan Cayetano. Diba? Attempted kidnapping. Utos kasi ni Satanas yan. Dahil nagtagumpay sila kay PRRD, nagtagumpay sila sa turkey extraction o turkey kidnapping nila. Kaya kahit sino na lang ay kikidnapin nila. Yang mga hayop na yan. Sabi ni Lord D. Gaming, kaya insecure din kay Robin Padilla si Matching. Nagpapanggap lang. Panggap lang tao yan. Okay? Sabi niya, nagpapanggap na tao, what are the facts from August 12? Okay? Until August 11. Sabi niya, the Committee on Constitutional Amendments never held hearings on constitutional change. That in itself proof that this haka-haka is a conspiracy, amend the Constitution for whatever reason. Hoy, Jonggoy, kung ikaw ay matino, di ba, dapat magkaroon ka ng benefit of the doubt, sabihin mo na imbestigahan natin si Pinky at saka si Tuta Soto. Sabi ninyo, kung totoo bang nakipag-meeting kay Boje D para dito sa constitutional amendment or charter change. 'Di ba?
Kaso, kinampihan mo na kaagad. Na dito sa amin, hindi naman namin pinag-uusapan yung constitutional amendment, chuchu, that it's a proof that it's haka-haka, it's conspiracy to amend the constitution or whatever reason. These are lies. Hindi ka naman kasali doon sa meeting, hayop ka. Pero for sure, alam mo. Di ba? Bilang fair na isang nagpapanggap na tao, na isang Jongski, di ba? Junggoy, dapat binigyan mo ng benefit of the doubt yung pinresent na nag-meeting pala kayo. Allegedly, baka naman pwede natin imbestigahan yung meeting. Pakuha natin yung CCTV. Kung totoo, nagsasabi ng totoo, mga putang inang mga ulaga na yan, si Soto at saka si Lacson, madali lang. Sige nga, tignan nga natin yung CCTV. Kung siya bang nagkamali lang, si Lacson doon na nakapasok, yun na pumasok sa kwarto. Imagine, what a coincidence na hindi sila nag-uusap ni Jongki, di ba? Ay, ni Jongki. ni Pinky at ni Tuta Soto Miles. Imagine mo, may meeting, inamin na nag-meeting, okay? Si Tuta Soto, tuta ni Bangag, si Boji, okay? At si Lacson, di ba, nandoon. So, doon mo makikita well, hindi pa kasama si Pinky doon, na si Boji, si Tuta, at yung dalawa pang kasama na nag-uusap. Parang all of a sudden, nandoon ka rin sa isang bulwagan o isang event, tapos bigla ka nagkamali na pumasok ng kwarto. Sino pinaglaloko niyo mga puki ng ina ninyo? Kaya sabi ko, kung ilang milyon ng mga ninakaw lahat ng mga politikong ito, dapat ganun din karaming bato ang ibato sa mga hayop na ito. Pinky, Jongki, Tute. Yes, Mia Pochi. Yung mga hayop na ito, ay God damn it. Ang sarap talagang, ang sarap nilang, yes. Oh, ano pa? Ano pa ba ito mga hayop? Ano gusto gawin natin sa kanila? Bistado na po kasi sila, kaya po galit na galit ang mga hudas sa taong bayan, sabi ni Francis Paul Liwanag. Exactly. Nalaman na ng taong bayan, alam nyo na. Right? Dapat ang mga hayop na to, kung ilang maleta, ilang milyon, bawat piso kapalit isang bato. Dapat ito ang parusa sa mga hayop na ito na nakipagsabwatan sa Bangag administration. Anong gusto niyong parusa dito sa mga hayop na to? Tapos the fact na magdrama-drama ito si Virus na nalulungkot dahil daw na masyado napakababa na ng Senado. Dahil sa inyo, kaya bumaba ang tingin. Wala kayong pakialam, mapatay ang mga kapwa niyo senador kasi naintimbrehan na kayo na kikidnapin si Bato. Kaya umuwi kayo ng mga agang mga halpot. Diba? Umuwi sila ng maaga, naiwan yung majority kasi mga palangga, alam na natimbrihan na, sabi nga ni Senator Marcoleta, alas 7 pa lang ng umaga, nandun na ang mga kidnappers from the NBI at nakipag-usap na alam na pinayagan na ni Tute, o whatever, Soto. Diba? Kaya dahil sa inyo at sa utos ni Bangag at ni Lisa Tanas na kidnapin si Bato at kayong mga Ulaga 11 ang tatango-tango sa mga adiktos na ito sa Malacanang, kaya bumaba ang Senado dahil napakababang uri niyong mga hayop kayo. Pinakamababa sa lahat ng mababa dahil sa galit nyo kay Inday Sara, dahil hindi nyo kayang tapatan ang pagiging popular ni Inday Sara at ang pagmamahal ng taong bayan dahil sa iniwan ng legasiya ng pamilya nila at pamilya ng tatay nila, mga palangga. Kaya ganito ka-insecure ang mga ulaga. Kahit kailan hindi kayo mamahalin ng Pilipino katulad ng pagmamahal sa mga Duterte na witness yan ng dalawang mata ko, lalo na sa Europa and even in Australia. Nakita ko paano mahalin. Kaya kayong mga Ulaga 11, okay lang sa inyo na kidnap si Terence Lim at binugbog, attempted kidnapping. Wala kayong pakialam sa kapwa-tao ninyo. Wala naman kayong pakialam. Yung mga putang inang upo-upo nyo dyan, Mr. Chair, Mr. Chair. Kumakamal lang kayo ng inyong sweldo, allowance, MOOE, what else? Kickback, maleta,
Yan, mga putang ina nila, dapat kayo binabato. Kung ilang milyon ang ninakaw nyo, dapat yan ang bato na hahugpa sa mga bunganga nyong mga kawatan ka. Dapat may ganyong kaparusahan. Pag ako naging, pag ako tinalaga ni Inday Sara as sa Secretary of Gurgur, yan ang aking, may sarili akong batas. Hindi dadaan sa Congress, hindi dadaan sa Senado. Si Marley kay may sariling batas. Executive Order number 1, bangin. Executive Order number 1 again. Kung ilan ang ninakaw, yun ang bato. Kaya yayaman yung mga nasa tabing dagat. You know? Kasi bibilin ko rin yung mga batong yun. Para pang, di ba? Yun ang mga parusa sa mga impacto. Mga yawa talaga itong mga to. Ano? Wala nang kwentang mabuhay sa mundong ito. Kasi nga, mga kababayan, ang mga demonyo ay kakampi na ng mga addictus. Lahat sila nagnanakaw sa kaban ng bayan. Alright? Itong hayop na virus na ito, wala nang alam kung di pakita ng kanyang kapangitan. Oh, may itsura mong alpot ka para ka nang may antivirus. Di ba? Oh, nakita mo? Ang alpotera. Ay, ambot. Sabi naman ni Bam Aquino na hindi rin natin alam na nanalo tong hayop na to. Nakabalik pa to. Na-shot na to sa inodoro yung mga putang inang ito eh. Kung sasabihin nyo sa amin, ang rason kung bakit nagkaroon ng leadership change ay para pigilan ng isang con-as o con-con, ibig pong sabihin niyang maraming naniwala sa fake news. Sabi niya, wala pong nag-push, wala pong nagsabing mag-meeting tayo para mag-chacha, para mag-con-as. Wala pong nangyaring ganyan. Ba't ka naman aamin? At saka hindi kasama sa meeting, huwag kang epal. Bam Aquino, naalala mo na gusto mo pakainin ng pagpag ang taong bayan? Remember that? Ano nangyari doon sa kanyang bill? The pagpag bill. Sabi niya, para sabihin po na yung minority, yan ang pinapakayan po ay mali, yan po ay fake news. Hoy! Misinformation daw, sabi ni Bam Pam Pam. Naalala niyo yun? Ano, di ba? Ano na nangyari doon sa bill niya na pagpag na yung mga tira-tira sa restaurant, di ba mga kabubuan? Napin ko nga yun. Remember, sino nakaalala doon sa inyo? Pagpag Bam Aquino, pagpag bill. Okay? Leftover sa restaurant, ipapakain sa mga tao, sa Pilipino. Okay? Tingnan mo ha. Bam Aquino. Tingnan natin. Google natin to. Bam Aquino, aka pagpag. So, nakaalala? Sila niya kasi manwa naton siya. Si virus, ba? So, gani daw, gaga. Sa akon mga kasi manwa. Trying hard ka, virus. Okay? Ano to? Okay. Hindi pa to naging batas, di ba? Zero Food Waste Act. Okay, ito pala yung kanyang Senate Bill. Senate Bill 357. Alright? Para ikayatin daw yung mga restaurant or hotel, supermarket, at food establishment na i-donate ang mga hindi na ibebenta na mga pagkain. Alright? So, okay. The Zero Food Waste Bill is not about leftover food. It's about unserved food. Naku, ayaw pinagtatanggol niya to, di ba? Pinagtanggol to ni Bambam na hindi daw leftover. Ganon na rin yun. Okay? Ang gawin ninyo, ayan, teka lang. Alright. So anyway, bill pa rin. Tignan ko lang kung ano na to na ipasa na. Okay, Senate, 2016 to. Hindi pa to na ipasa, bill pa rin. Okay? July 22, 2016, BAM wants business to give spare food to poor. Alright? Mga ganyan-ganyan. Basahin ko to. A senator wants food-related businesses to donate their spare food to food distribution, charities or food banks to provide food security to our poorest Filipino families while also addressing food waste. Sa taas ng presyo ng bilihin at presyo ng pagkain ngayon, hindi makatarungan sa maraming nasasayang na pagkain. Well, kasama na yun, yung mga hindi nagalaw. Pero kasama dito mga tira-tira sa restaurant. Sabi niya, in his measure, BAM wants to ultimately end the cycle of bobbing food end up in the trash instead of stomachs. Kung gusto mo maibsan ang kahirapan ng Pilipino, Bam Aquino, yung mga kasamaan mo dyan, tumigil kayo sa
Sabi mo sa mga kasamaan mong mga ulaga, itigil yung pagkakamal ng maleta galing sa bangag administration at ang mga sweldo ninyo. Lahat, pati mga nakaw ng mga putang ina, isoli sa taong bayan. Hindi yung ganito mga bill kajotahan. Yung mga institution, yung mga yan, dapat yan, yung mga leftovers na yan, sila ang gumagawa niyan na talagang ibigay nila. Yang mga hayop na yan. Hindi yung bill mo pa itong mga tong putang inang bill na ganyan. Ang ibigay nyo sa tao, fresh. Galing sa taxpayers' money. Hindi yung leftover. Di ba naalala nyo, mga kababayan? Hindi yung mga tira-tira, yung mga sa restaurant na hindi pa na-serve. Nako-contaminate yun. May certain hour, may shelf life yung mga yan. Dito sa Amerika, binibigay yan sa church. Di ba? Pinamimigay yung mga ano na yan. Yung mga dilata, actually, mga dilata sa mga church yan. Hindi ito gagawin pang batas, pang bobo tong batas na ito. Ang gawin yung batas, yung makakapagbigay ng trabaho sa taong bayan para hindi dito mag-asa sa mga tira-tira. Right? O, naalala ko tuloy yung pag-bill mo. Yawa. Wala na to. If inacta, hindi pa to na isa batas, itong kanyang pag-bill. O, dapat din may isa batas. Volunteer ako, MD, Gurgor Part 2, pagpagod ka naman, Gurgor. Sabi ni Agnes, oo nga kakapagod din siguro mang Gurgor, ano? Hindi, pag sa akin, parang madali lang yon. Easy lang yon. Tsaka ko na lang sasabihin sa'yo, bubulong ko anong gagawin natin. Pag naisabatas natin ang Gorgoriog Maharlika Act. Diba? Gorgoriog Maharlika Act 666. Diba? Pwede na yung 777, palakul. Diba? 7 pares. Ay, nako. Sino gusto mag-volunteer para gorgorin ang mga kawatan? You naman remember that? Hindi mo ito mga to. Yung mga bill, pag-bill, leftover. Oh, si Bangag. Oh, pumunta na kayo kay Kapitan. Ligawan niyo si Kapitan. Hipu-hipuin niyo ang boto ni Kapitan para mabigyan kayo doon sa 200,000 na binigay ng barangay. What the fuck? Nakakagalit, di ba? Ganon yung tingin sa inyo. Kailangan nyo pa manghipo. At lambingin si Kapitan o hawakan nyo yung boto ni Kapitan. Di ba? Ini-encourage siya maging malaswa ang mga kabataan. Ni Bangag. Kasi sinabi niya a few days ago, nagbigay tayo ng 200,000 sa bawat barangay. O kaya kayo, ligawan nyo si Kapitan, hipu-hipuin niya. Hipu-hipuin nyo na. Ganyan ba? Na para makakuha ka ng what do you call that? Aid from the government. Kailangan hipu-hipuin? O sanay kasi si Bangag nagtuwad-tuwad. Malalaswa talaga, labag sa batas. Mga krimen ang maghipo-hipo kay Kapitan. Hipo-hipo ka sa halagang 20,000 o kahit sa anumang halaga. Pinabababa ni Bangag ang dignidad ng ating mga kabataang estudyante. Kasi mga estudyante daw bibigyan na ni Kapitan, si Kapitan ang mamimili ng 5 students, 20K, kung saan niya siya na ang bahala magbigay ng 20,000. Sabi ni Bangag, lumapit na kay Kapitan. Kung lahat ng mga kabataan kapit sa patalim, pumunta doon sa barangay. At sabi ng kabataan, sabi ni Bangag, hipu-hipuin daw kita, Kapitan, para bigyan ako ng 20,000. Ano siya? Desperado. Binutong ang itlog ni Kapitan. You know what I mean? Mga hayop. Ako tagatuli sa mga butakal, sabi ni Pantilin. Yes, gano'n na nga. Grabe talaga itong presidenteng Bangag. Yes, loose. Yeah, anyway, nakakagalit sila. Ba't kailangan natin silang labanan? Ako, panatag ang loob ko na hindi nila may impeach Inday Sara. Dahil yan ay nakasulat sa versikulo 8:8. Versikulo 8:8, chapter 8:8. Never ending, di ba? Yan ang versikulo ni Marlica. Next, may bagong party list na Nahimas Hipo party list, sabi ni MJ Park, 95. Yeah, dapat poorest of the poor, Esme, ang bibigyan nitong ayuda na to. Pero imagine mo, presidenteng adik ng salta, lumapit to kay Kapitan, ligawan nyo na si Kapitan. Di ba, simasin nyo na. Coming from that fucking
Edictus benedictus tuwad president. Ipu-ipuan. Oh my God. Please, yung mga anak ninyo, kahit kayo'y mahirap, huwag ninyong hayaang ang anak niyo masadlak sa ganyan. Huwag ninyong ipagtiwala sa mga kapitan. Marami dyan ay nanggagahasa. Katulad sa kinasasangkutan ng asawa ni Luis Tronas na sangkot sa panggagahasa. Kaya itinago niya ang kanyang asawa. Baka makatagpo niyo yung kapitan na katulad niyan. Kawawa ang bayan. You have to speak up. You have to do something. Sabi nga ni Baste, you have to act now. Now, okay, don't let the bangags rule, okay, the Philippines beyond 2028. Kasi itong gobyernong ito ay Maleta Gang Syndicate. Hindi lang gang, maliit lang. Maleta Sindikato. Narcos Maniaques, sabi ni Meow Meow. Anong klaseng presidente yan? Sabi ni Maria V, exactly. Sabi ni Amboy, mag-people power na. Sabi ni Pochi, walang moral ang presidenteng yan. Right? May moral ba yan? Uutusan ng mga bata ipu-ipuin at ligawan si Kapitan? Sabi ni MJ dito nga, mga fresh ang binibigay sa mga low income para maging fresh ang mind and body nila at maging healthy. Kaya nga. Kaya kung ako, alam mo pag si Inday naging presidente, boboldyakin ko talaga yun si Inday everyday. Sabi ko, Day, okay, boboldyakin natin ng maayos. Day, ang mga bata, Day, bigyan ng pagkain lahat, bata, matanda. Bigyan ng mga trabaho ang bawat komunidad, Day. Kailangan nakikinig yan si Inday Sara sa atin. Diba? Huwag ka magpapabudol muli. Bigyan ng mga livelihood program ang 42,000 barangay para ang mga nanay hindi maging chismosa. Katulad dyan sa mga in-interview ni Tulfo para magkaroon ng dignidad. Pagyamanin ang kanilang mga resources. Kung meron silang mga buko, turuan maggawa ng buko pie. Bigyan ng mga gadgets, tools para gumawa ng buko pie. Kung maraming kamatis, turuan mo gumawa ng pizza. Right? Sa atin, kung ano pa ba? Kung maraming nyog, pwede rin gumawa ng suka. O, mga ganun ba? Marami namang ganyan dapat na pwedeng, ano ba kayo? Nasaan ba kayong bansa ngayon? Kung maraming saging, ipakain sa matching sa Senado. Pakain kay Kiko. Tambakan ng matching ang Senado. Punuin ang punuin. Anyway. Ay, nako. Punuin yung maraming saging. But seriously, alam mo dito, mga kababayan, dito sa Amerika, ang mahal nung saging na gano'n, no? $15. Siguro wala pang 20 peraso. Mga 20 pieces siguro. Yung sino nakabili yan sa inyo sa Pilipinas, sir, pero gusto ko yan, bumibili ako ng tatlo. $15 to $16. Nalimutan ko na kung ilang peraso. Siguro mga 20 peraso, maybe more or less. 15 plus, $16 siguro. $16 yan. Sa aton sa Pilipinas, isang sako na yan. Kaya kayo dyan, habang nasa probinsya kayo, kumain ng saging at saka kamote. Magtanim kayo kasi para tumibay yung mga buto. Mais, mais medyo mura dito. Minsan may 50 cents, $1 isa. Right? Oh. Paano kung herpes? Ano? Sabi ni MJ, paano kung may herpes sa kapitbahay? O may kagid? Himas-himas mo ba si Kapitan? Yaks, kadiri. Rage na, sabi ni Samboy. Yes, rage na. Maleta serye, sabi ni Francis. Oh. Apolonio Lin, Maninido, thank you. Livelihood ang kailangan ng bawat isang pamilyang mahirap, sabi ni Mia Pochi. Exactly. Right? Dito sa amin, libreng saging. Salamat sa tatay namin, masipag magtanim. Oh, wow. Oh, yun. Diba? Alam nyo, nung hindi ko pa alam na ang mga bangag ay magnanakaw lang, talagang tandang-tanda ako na sa dinner ako noon ng inauguration ni Bangag. Sabi ng mga kamag-anak ni Satanas, na mga Ilonggo, Day, sabi niya, sama ka, Day. Kasi si Lam, si Satanas ay, magtuturo sa Western Visayas, sama ka, ganyan. Ang sabi ko sa kanila, sabi ko, sure, pero hindi ko alam kung gaano kasi sabi ko, mahal ang pamasahe, pero, I can make a way.
Sabi ko gano'n. Kasi hindi naman ako nag-expect na papamasiyahan nila ako. Never na po naman ako nangingi kahit piso sa mga yan. But sabi ko,